Tuloy na po tayo sa mensahe. Kayo po ba excited sa salita ng Diyos? Sabi mo nga sa iyong katabi, handa mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Amen? So bago po tayo magtuloy, bago tayo dumakos sa salita ng Diyos, let us bow our heads. Tayo po sama-samang yumuko. At tayo po muna ay magpasimula sa pamamagitan ng isang panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa tanghaling ito na kami ay pinahintulutan mong muli, niloob mo na kami makarating sa lugar na ito upang i-celebrate namin ang iyong presensya. Parangalan ka namin, walatiin ka namin. At ngayon sa puntong ito kami po ay naharap sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko po na gamitin mo lamang akong daluyan, gamitin mo lamang po akong instrumento upang ang iyong mga salita ay malaya na maunawaan at marinig ng iyong mga anak na nag-aabang, uhaw na uhaw, at nag-aasam na makausap mo sa pamamagitan ng iyong salita. Just use my vocal cords, Lord, to be a vessel of your words. Gamitin mo lamang po ako ngayong hapong ito, and I pray that the power of the Holy Spirit be upon every one of us. Dito po sa lugar na ito at sa mga lugar na naaabot ng aming pong pagtitipon-tipon sa iba't ibang panig, iba't ibang sulok din ng daigdig na napapanood nila ngayon ang gawaing ito, I pray as well that the same power and anointing of the Holy Spirit be upon them. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin sandali ang Diyos na buhay. Glory to God. At kung kayo po'y may dalang Biblia, tayo po ay magpapatuloy ng atin pong mensaheng ating tinatalakay because this is second service. At sa ating pong second service, kung naaalala pa po ninyo, dahil matagal-tagal na rin po, gawa ng maraming nangyari, dahil dumaan ang ating anniversary noong nakaraang buwan, at natapat po ito na Sunday. Second, ay nung dumating naman po ang first Sunday of the month, which is here on October, tayo naman po ay iisa lamang ang service tuwing first Sunday. Amen? So kaya ngayon lamang po nabalik ulit. So all in all, siguro ay more than 2 weeks na nung ating pong naisagawa yung second service. Matagal na rin pala, ibig sabihin 2 times na na-preempt po yung ating second service dahil anniversary at yung pangalawa po ay first Sunday. So hindi po natin natalakay at nabalikan yung ating pong binuksan because as far as I am recollecting everything na nangyari po sa mga nagdaan, ay meron po akong binuksan sa inyo nung nakaraang buwan pa ng September na aralin sa aklat ni Ruth. Naaalala niyo pa po ba si Ruth? Amen? O, limot niyo na. Ano mo? Nakalimutan niyo na si Ruth? Amen? Naaalala niyo pa po ba yung aklat ni Ruth that I have started discussing? Amen? So ngayon po, dahil medyo malayo-layo yung gap, ano po, ng mga panahon, ay minarapat ko po sa aking kaninang pag-mind setting sa ating opisina, ay siguro kailangan kong magkaroon muna ng mga reviews. Amen? Para po hindi kayo mabigla kaysa ituloy ko kaagad sa tinatawag na part 2. But to begin with, open your Bible first para po tayo ma-familiarize sa Ruth chapter 1. At kung tayo po ay nasa book of Ruth chapter 1, beginning verse 1, babasa po muna tayo again. At babasahin po natin from verse 1 hanggang makarating po tayo sa verse 22. So Ruth chapter 1, beginning verse 1 to 22. So kung wala po kayong dalang Bibles, you can always benefit from our screen sa ating pong projector para po makasabay kayo at makita ninyo kung ano nasa loob ng Biblia. But today, in my translation, King James po yung nasa harapan, but I'll be reading from the NIV. So samahan niyo po ako, basahin po natin. Ang sabi sa verse 1, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. And the name of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah. And they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married a Moabite woman, one named Orpah, and the other one is named Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died. Naomi was left without her 2 sons and her
husband. When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from the land of Judah. Then Naomi said to her two daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. And may the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Then she kissed them goodbye, and they wept aloud and said to her, "We will go back with you to your people." But Naomi said, "Return home, my daughters. I am too old until I return home, my daughters. Why would you come to me? Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husbands? Return home. Then done for you, because the Lord's hand has turned against me." At this they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. "Look," said Naomi, "your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her." But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death, until they came to Bethlehem." And when they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the women exclaimed, "Can this be Naomi? Don't call me Naomi." She told them, "Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me, and the Almighty has brought misfortune upon me." So Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. So ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita, atin po na itong pag-aralan at atin pong hilingin ang mga kapahayagan na pwede po nating makuha sa istoryang ito sa buhay ni Ruth. Una, atin po munang kunin yung ilang mga mahalagang detalye. Alam po itong si Ruth sa Biblia ay, kung hindi po ako nagkakamali at tama po ang aking pagkakaunawa, sa Biblia, from the entire Bible, actually we have 66 books. Amen? 6 po ang lahat ng aklat, well, depending on the Bible you are using, because if you're using a Catholic Bible, you might say, "Pastor, mali ka." Amen? Dahil sa Catholic Bible po ay sobra sa 66 dahil meron pong tinatawag na Deuteronomicals. But if you are using the same Bible that we do, na ginagamit po ng mga evangelicals, we only use 66 books. Amen? So, ang dahilan, baka kayo lamang dahil nabuksan ko, maaaring kayo nagtanong, bakit binawasan? Well, because the Deuteronomicals doesn't pass the accuracy. Amen? Di po ito pumasa sa tinatawag na truths and facts that the Bible agree. Meron po mga inconsistency, so hindi po yun isinama sa atin pong Biblia. So, ang na-retain po is 66. But the whole issue here ay 66 po ang Biblia. But as far as I know, there are only 2 women authors of the Bible in the entire Bible. Ang isa po ay si Esther, at ang isa po ay ito nga pong babae na si Ruth. So, though there are 2 women authors in the Bible that are dedicated entirely to them, dahil bihira po na merong mga babaeng i-dedicate halos lahat yung aklat, what is unique with Ruth is this. Ito po nag-separate sa kanya between Esther. Si Esther po was a Jewish woman. It happened to be na si Esther ay napunta po sa isang dayuhan din na bansa dahil they have been into exile. Amen? Pero ang katotohanan pa rin, Esther is a Jewish by blood. Pero ito pong si Ruth, she was never a Jew. Hindi po siya Hudyo dahil siya po isang Moabita.
Kaya interesting din po itong Book of Ruth because it also prepared the coming generation. Nung sinulat po yan, because may kasama po itong mensahe. And one of the message of the Book of Ruth is a preparation that in the coming days, God is opening up salvation to a non-Jew. Hello? So kaya po napasama si Ruth kasi pinakikita po na noong panahon ni Ruth, pinakikita na yung mensahe that salvation, the love of God is not exclusive to the Jewish community. God is also open for salvation sa mga hintil na hindi Hudyo. And Ruth was a classic example. Amen? Dahil wag po natin kalilimutan, ang pagbabago in the Old Testament, the only beneficiary of the love of God and the salvation of God are the Jew. Amen? Kita nyo po sa Lumang Tipan, when you come to study the Old Testament, pagka hindi Hudyo, pinapapatay ng Diyos. Di ba ba? Laging digmaan, laging labanan, laging nakikipaglaban ng mga Israelita. Pero hindi po ibig sabihin that the love of God is only exclusive sa mga Israelita. God loves the world. Amen? Mahal po ng Diyos ang buong lahi ng tao. Kaya makita po natin that is one of the special things sa buhay po ni Ruth. Number one, Ruth is a Gentile. Amen? Siya po ay isang hintil. Ngayon, dito rin po sa buhay ni Ruth ay isang classic pang example na gusto ko pong bigyan ng diit because yung lahi ni Ruth plays also a vital part in this story. Because Ruth is a Moabite. Amen? Siya po ay isang Moabita. At alam niyo po, ang Diyos ay hindi po maganda ang kanya pong pananaw sa mga Moabita. Well, just to give you some short history about the Moabites came from the race of Lot. Kilala niyo po ba si Lot? Si Lot ay yung kamag-anak, pamangkin ng isang lalaki ng pangalan ay Abraham. Amen? So si Lot, when God rescued Lot from the destruction na itinakda niya sa Sodom at Gomorrah, di po ba, if you know the story, iniligtas po ng Diyos si Lot sa Sodom at Gomorrah. At nang makalabas po si Lot sa Sodom at Gomorrah, bago mangyari yung paglabas, nagbigay ang Diyos na mensahe that when we are taking you out from Sodom, there is only one requirement: don't look back. Amen? Huwag ka nang lilingon. Huwag kang titingin pabalik. Hayaan mong ang tingin mo ay diretsyo. I believe there's also a lesson to learn. When God saved you, don't look back to the world. Focus on Jesus. Kaya sabi ng Biblia, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Why? Because as a believer, if you keep looking back to the world, there is a tendency pwede kang bumalik, and that's what we call backsliding. Hello? Kaya ang lesson ng Panginoon, now that God has saved you, now that God has rescued you, ano po ang pinagagawa sa atin ng Diyos? Fix your eyes on Jesus. Amen? Don't go back to the world. Kaya sabi po ng Diyos kay Lot, that's the only requirements. Just fix your eyes. Go straight. Look straight. Amen? So, nung naglalakad na po sila Lot, on their way, on their journey, papunta sa mountain, ano po nangyari? If you know the story, the wife, amen, yung asawa ni Lot, hindi napigilan ang kanyang sarili, she looked back. Amen? Siya po ay tumingin, pabalik. At ano po nangyari doon sa asawa ni Lot nung siya po'y tumingin pabalik? Then the Bible tells us na siya po'y naging pillar of salt. Amen? Siya po ay naging isang estatwa na yari saan? Sa asin. So ano nangyari kay Lot? Lot now became, ano po nangyari? Byudo. Amen? Nakalabas po siya ng Sodom pero lumabas po siya na wala namang asawa. Ang natira po sa kanya ay kanya na lamang mga anak. Puro babae po yung anak. Amen? Remember one time nung dumating ang angel ng Lord, sabi ng mga tao na naroroon, because there's so much immorality going on sa Sodom, sabi ng mga lalaki na naroroon, mukhang gwapo yung mga bisita mo, Lot. Pero hindi nila, that's an angel of God. Amen? Sabi, baka pwedeng matikman. Hello? Nagpipilit silang pumasok kay Lot. If you know the story, ano? Yun po yung nangyayari. Pero di ba, pinakiusap ni Lot, sabi niya, mga kapatid, wag naman kayong ganyan, igalang niyo ang aking bisita. Kung gusto niyo talagang makatikim, yung anak ko na lang. Kalain mo, binagbibigayan na ni Lot, yung kanyang anak na mga babae doon. Ano po. Pero, now, dalawa na lamang po natira kay Lot. At ngayon, medyo may nangyari po nung si Lot po ay nakalabas dahil wala silang
wala na silang nanay at gusto po nilang dumami yung kanilang lahi. So one of Lot's daughter, nakaisip po ng kakaiba, sinipingan niya yung kanyang tatay. And that's an abomination in the sight of God because that is what we call incest. Amen? Kasi pinatulan po nung anak yung kanyang ama, and the product is the Moabites. Hello? So from there, God hates the Moabites. Amen? So doon po galing itong si Naomi. But let's go back. Atin po munang i-plot yung mga foundations na atin pong kailangan. Now, nagsimula po ang storya ni Ruth, hindi po kaagad diretso sa kanya because it started from a family. Nagsimula po yan sa isang pamilya. At ang mga pangalan ng mga taong involved ay ito. Let's go by the name. Number 1, Elimelech. Number 2, Naomi. Tama po ba? Elimelech was the husband, Naomi is the wife. So mag-asawa po sila, at ang sabi po ng Biblia, the Bible tells us that this both husband and wife both of them are Jewish. Sila po yung mga Hudyo. At sila po yung nakatira sa isang lugar na kung tawagin ay Bethlehem, Judah. Now in the Bible, sabi ko po rin sa inyo, maybe you might have forgotten it already, na in the Bible, mahalaga po kung minsan dahil may yung mga pangalan, kung minsan ay nilalagyan niya ng ibig sabihin. Like the word Bethlehem, though it's a place, the word Bethlehem, back in the days, the meaning of the word Bethlehem is a fertile land. Ibig sabihin, ito po isang mabunga at matabang lupa. That's the word fertile. Amen? Now, yung word na Judah, yung pong Judah, actually the word Judah is a name. Pangalan po yung Judah dahil isa po siya, kung kayo familiar do sa name, maaaring parang narinig ko na yan. Now, the word Judah came from one of the sons of Israel or Jacob. Isa po siya do sa 12 anak ni Jacob. Ngunit, ang pinakasikat, ang mga tanyag na anak ni Jacob na madaling nare-recall ng mga tao ay walang iba kundi si Joseph. Amen? Siguro, if I say Joseph, you might know. Pero pag si Judah, amen, parang medyo sino yun? Amen? Pero si Judah po ay kapatid ni Jose. Para hindi lamang po maging mahirap. Ano po? Pero itong si Judah, umaunawaan niyo po ang meaning ng kanyang pangalan. The name Judah means praise. Amen? So praise, P-R-A-I-S-E. Amen? Papuri. So Bethlehem, Judah. So pinagsama yung pangalang Bethlehem at Judah ng lugar. So what word will come up? If the word Bethlehem means fertile, the word Judah means praise. So the land is a land of fertility and the land of praise. Hello? Nakukuha po ba natin? So ngayon, ang sabi po ng Biblia, according to the story, merong mag-asawa doon na ang pangalan ay Elimelech at ang pangalan ng isa ay, nung kanyang asawa ay Naomi, at ang kanilang pagsasama, namunga yun, nagkaroon yun ng bunga, nagkaroon sila ng anak na dalawang lalaki na ang pangalan ay Malon at ang pangalan ng isa ay Chilion or Kilion. Amen? So yun po yung dalawang anak na lalaki. But something happened in the nation, in the place that they were staying. Dahil yung country ng Bethlehem, Judah, yung lugar ng Bethlehem, Judah, nagkaroon po ng tinatawag na temporary crisis. Amen. Nagkaroon po ito ng temporary problema dahil nagkaroon ng taghirap. Now, because of this temporary crisis, notice something, I'm saying temporary because I will be using that. Dahil gusto ko pong maunawaan natin ngayong oras at sandaling ito that every crisis that you might be into today are not permanent, it's only temporary. Hello? Kung ano bang problema, anumang pagsubok meron ka ngayon, you have to have a right mindset that every problems that you might be going through today are not permanent. Amen? Everything in this world are subject to change. Kung natin kalilimutan yan, para hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Pag may kinakaharap kang problema, face the problem in a positive note. This is gonna change. Hello?
Mahalaga po yung ating attitude when it comes to problem. Marami po'y nadadaig ng problema because they are facing problems with a wrong attitude. Hello? Amen? If you are facing trials, problems, challenges in your life, face it with the right attitude. And as a Christians, our right attitude is, it is always positive. Why? Because God is on our side. Amen? Amen? Yun po ang kaibahan natin dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya kung may problema man na darating sa ating buhay, positibo tayo dahil alam natin na sa labanang ito, hindi tayo nag-iisa. Amen? Yun ang lamang ng mga anak ng Diyos. Pero kung wala kang Diyos, mahirap po talaga ang problema. Kaya ang tao, pagka wala sa Diyos, gagawa niya ng paraan on his own strength, on his own skill, on his own idea, dahil paniwala niya, ang solusyon ay nasa kanya. No. But we as a Christian are so different because we are not facing problems with our own might. We are facing our problem by the God that we have in our hearts. Amen? Yan nga, sa pasabi ng isang mangangaral, I just copy this. Sabi niya, we're not fighting for victory, but we are fighting from victory. Malaki po ang kaibahan. Kung wala ka sa Diyos, nakikipaglaban ka para sa tagumpay. Pero dahil nasa Diyos ka, ikaw ay tagumpay na, kaya nakikipaglaban ka dahil nasa tagumpay ka. Not for victory, but from victory. Amen. Ngayon, ang nangyari dito sa pamilya ni Naomi, ni Malon, ni Kilion, at saka ni Elimelech, because of their temporary situation, ano po ang nangyari? Na-pressure sila to move, to run away. Takbuhan yung kanilang kinakaharap na problema. Kaya ang kanila pong ginawa, ito po ang lesson, I'd like to napakinabangan po natin itong sitwasyong ito. Because lumalabas na si Elimelech at si Naomi, tinakbuhan nila ang problema. Amen? Tinakbuhan nila ang problema, at dahil sa kanilang pagtakbo, napunta sila saan? Sa Moab. Now, I don't know if I'm talking to somebody, if God is sending His word today. Maaring ikaw yon, maaring sino man sa atin, baka hindi naririto, baka nasa ibang bansa na nakakapanood. I don't know, but I want you to hear this coming from God. If you have a problem, God is saying to you, do not run away from your problem. Huwag mong tatakbuhan ang iyong problema. Ang problema po ay hindi tinatakbuhan, ito ay hinaharap. Amen? Lalo na ngayon na tayo po yung mga mananampalataya, you don't run from problem, you face the problem. Amen? Hindi po tinatakbuhan ng problema, ito po'y hinaharap, lalo na sa ating mga mananampalataya. You wanna know why? Alam niyo po ang dahilan kung bakit ko sinabi? Well, let's go to the book of Ephesians. Iwan po natin ang root. Lagyan po muna ninyo ng bookmark, lagyan niyo po ng marker, para hindi po kayo mahirapan because I know na medyo mahirap hanapin si Ruth. Nahirapan ba kayo maghanap? Ay kung kayo naka-computer, madali. Pero kung yung mano-mano, mahirap. Ano po? Kaya hindi nyo nakita, hindi kayo nagtanong-tanong. Amen. Pinatatawa ko lamang po kayo. Para kayo magising-gising. Alam nyo, itong oras na ito ang pinakamahirap. Tanghali, dapat kayo tulog. At doon sa iba naman ay kakakain lamang, kaya medyo naglalaban ang kanin at ang antok. Ano po? Kaya mabigat itong oras natin ngayon. Ano po? What did I say? Tanyo ako inaantok rin. Ano po? Ano ba sinabi kong book sa inyo? Tingnan nyo. Salamat po. Pahingi nga ng kape rito. Amen. Glory to God. Amen. Ephesians chapter 6. Now go there. Amen. Samahan niyo po ako sa Ephesians. Now if you are in the writings of Paul, Ephesians chapter 6, go to verse 12. Gamitin ko po ito just to help you understand these truths. So are you in the book of Ephesians? Okay, let's go there. Verse 12. I'll just use the King James Version. So tingnan niyo po, ang sabi ni Pablo when he wrote to the church in the Ephesus. Tingnan niyo po. Ano po ang sabi ni Paul? Because ginamit po niya dahil yun yung popular sport sa kanilang panahon. Alam niyo kasi yung illustration ni Paul, kung mapapansin niyo, medyo sinauna. Wrestling. Ano po? Wala pa kasing basketball noon. Wala pang volleyball. Amen?
So back in the days, amen, Roman times, ano po, ang mga sikat na mga laro, ayan nga po, wrestling. Kaya nga may mga gladiator, amen. Di ba, yung sports ng mga Roman noong araw, kukuha na slave. Yung mga slave, ay gusto nila yung mga malalakas. Ano po, tapos dadalhin nila doon sa, kung tawagin niya yun ay yung arena. At paglalabanin yun, ano po, at yun ang entertainment nila. So wrestling, amen. So, pero yung wrestling nila, iba, hindi WWE. Amen. Minsan, pinagbigyan ko po ang aking bunsong anak manood ng WWE, pero lagi ko siyang kinukumbinsi that WWE is not a real thing. Yan ay isang scripted. Hindi siya naniniwala. Totoo. Kita mo naman, hinahataw ng mga silya. Nahihilo din eh. Sabi ko, no. It's just a play of the mind. Di yan totoo. So, nagkaroon kami ng chance, dumalaw dito. No? Dumalaw dito sa Pilipinas. At nagkaroon kami ng pagkakataong panoorin. O edi talagang sa live, talagang parang lukuhan. Parang lukuhan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang tao ay napapaniwala doon na talaga namang it's purely entertainment. Sabi ko, tiyan mo anak, pinaliwanag ko sa kanya. Saka ba naman nakakita na magkaaway sa ring, pagkatapos maglaban, isang pintuan din ang pinapasukan. Di dapat doon sila magsuntukan, doon sa likuran. Kung talagang magkakagalit yan. Dahil doon din dumadaan sa isang pinto eh. Nagkikita-kita sila sa likod, it means na hindi po tunay. Now let's go back to verse 12. For we wrestle not, sabi ni Paul, against flesh and blood. So Paul is trying to give us an idea here na dito sa buhay natin, sa ibabaw ng mundo, may labanan. Sabihin nga po natin, may labanan. Amen? So, ibig sabihin, there is always a problem, may problema. Pero ang pinaunawa rito ni Pablo, na ang ating kalaban ay hindi dugo at laman. So meaning to say, Paul is just trying to make sure that we got the message na kung minsan akala natin ang problema natin yung asawa natin, but that is not true. The problem is not flesh and blood, but ang sabi, against principalities, against powers, but all in all, para hindi po tayo magtagal, in one word, ang salita pong tinutukoy ni Pablo, our problem are the spirits of the demons or Satan na nagiging impluensya ng mga tao. Amen? That's why our problem is not the drug lord. Our problem are not the drug addicts. Our problem is not the kidnapper, not the holdupper. Hindi po yan ang problema talaga. Our main problem are the spirits controlling them. Amen? Ngayon, binababa ko lamang po sa level na maunawaan natin dahil kung minsan sa ating buhay bilang mga Kristiyano, minsan akala natin, ang kaaway natin ay si nanay, kung ikaw ay anak, dahil hinahadlangan ka sa iyong pagsisimba, pagpupuri sa Lord. Kung minsan akala natin, ang kalaban natin ay si Mrs. o si Mr. Dahil sa ang parang paniwala mo at pakiwari mo siya ang hadlang sa pag-unlad mo at paglago sa Panginoon. Kaya ngayon, pag ganun po ang thinking mo na ang problema ay si nanay, ang problema ay si tatay, ang problema ay si mister at si misis, lalabanan mo eh. Amen? Aawayin mo. Iko-confront mo. But actually, as a Christian, our first approach to a problem is not confrontational, but prayer. If your problem is your wife, before confronting, first kneel and pray. Hello? Dahil pag sinalubong mo ang iyong asawa, anong nangyayari? Now, you can tell me. Away, sagutan, batuhan. Amen? Walang magpapatalo. Nobody is backing down. Hello? Nobody is giving up. Dahil may parehas opinion. Meron po bang nasettle? Meron po bang naabot? Wala. Makipag-away ka sa mga taong nasa lansangan. Di mo ba? Minsan ang hirap dahil igigiit din nila yung tama, pero alam mo mali. Wala kang magawa. Kaya, bago mo sila i-confront, first, bring them up in prayer. Kaya sabi ni Paul, we are not fighting with people. The people is not our enemy. Kundi ang ating pong kalaban ay sino? Mga espiritu na kumukontrol sa kanila. Sabi mo sa iyong katabi, dati ka rin naman kontrolado niyan. Dati ka rin malademonyo eh. Hello? Amen? But somebody did pray for you. Come on. Amen? Kaya ka lamang medyo bumait, medyo pa lang ha. Kaya ka lamang medyo umayos ngayon because somebody prayed for you. Hello?
Amen? Dahil merong nanalangin sa iyo. Merong umiyak sa Diyos para sa iyo. Okay, amen si Jeng, she can identify. Amen? Amen? Merong umiyak sa Diyos para sa iyo. Somebody cried to the Lord and asked for your salvation. Amen? Kaya sabi rito ni Pablo, our problem is not the person, but our problem is the spirit. And you cannot deal with the spirit in the flesh. Hindi mo po pwedeng harapin at labanan itong mga spirito sa laman. How can you do that? They are spirits. The only way that you can do that is fight them, confront them in the realm. And the realm is spirit, so you walk and you live in the spirit. Hello? Let's move on. Verse 13, let's continue. Verse 13, Ephesians 6. Are you learning something today? Okay, verse 13. So ano sabi ni Paul? Coming from the context, verse 12 is talking about war. Ang pinag-uusapan ay labanan. So dahil may labanan, ano sabi ni Pablo? Dapat meron kang tamang armor. May tama kang gamit. Amen? Dahil hindi ka mananalo dito sa labanan na wala kang tamang gamit. No soldier win a war without guns. Parang ganon. Amen? Pwede ka bang lumaban sa digmaan bilang sundalo tapos hindi ka man lamang bibigyan ng gobyerno ng helmet, ng bota, ng baril? At sinabi ng general, may labanan doon, Abu Sayyaf. Okay, yes sir, punta ka doon. At iniintay mo, ba't di ka pa umaalis sa rasa ng baril? Wala, basta pumunta ka ron. Can you win the war? Amen? Mananalo ka ba sa digmaan without the proper equipment, without the proper tools? Amen? So in the spirit, if there is a war, there is a tool. Amen? Sa spirito, kung meron pong labanan, meron din pong gamit. And Paul said, as sabi sa Ephesians 6:13, sabi niya, take unto you the whole armor. Sabi niya po natin, whole armor. So pag sinabing whole sa Tagalog, buo, hindi ka pwedeng may maiwan. Amen? Kaya sa digmaan, kailangan naalis ang sundalo na dala niya lahat. Kayo ba'y naniniwala na pag nasa digmaan ng sundalo, hindi niya pwede sabihin sa gitna ng putukan, sabihin niya, bro, ano yun? May problema, ano yun? May nakalimutan ako, ano yun? Bala! Naku, patay ka. Ano sasabihin sa'yo ng kasama mo? Bahala ka na! Hello, nagdala ng baril, walang bala. So, when you are to prepare for battle, you must take everything. Hello? Are you getting that? Kaya sabi po sa verse 13, ang sabi ni Paul, take unto you the whole armor. So, nothing missing, nothing will be left. Everything should be on you. Amen? So, ano po itong armor na tinutukoy ni Paul? Sabi niya, armor of God. Meaning to say, this is a tool that God hath given to us to win the war in the Spirit. Kaya nga sabi, ano yung purpose ng armor? Look at the words that Paul used. Sabi, that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Para raw po ikaw ay manatili na nakatatayo. Amen? So, Paul is saying something na pagka nagkulang ka, you might not be able to withstand. Amen? Now, go to verse 14. Ano po sabi rito? Stand therefore. So, ito na po yung mga tinatawag na armor of God. Sa Tagalog, sabi ay baluti. Now, verse 14, he started with this dahil ang kinukuha po niyang analogy ay ang konsepto ng Roman soldier nung kanyang panahon eh. Amen. So a Roman soldier, how they gear up for battle is described by Paul. Kung paano magdamit ang isang Romanong sundalo pag naghahanda na siya sa labanan. First, ang sabi ni Paul, put on, ang sabi ron, your loin girds about with truth. Amen? So you have to bring the loin belt. Amen? So yung loin belt, yung po kasi ay yung belt. Ano po? Doon inilalagay yung sintron. Pero yung belt na tinutukoy niya, na yon, doon isinasabit yung
espada. And the other thing that the belt can do for a Roman soldier is it also holds the breastplate. Amen? So, kaya makikita nyo po yun, kaya tinawag ni Paul, loin belt of truth. Amen? Loin belt of truth. Later on, I will explain. Ano po? So, yung belt, ang gamit po kasi noon is to hold the sword and to hold the breastplate. Amen? So, yung breastplate, ang sabi, kitinerm ni Paul yan na breastplate is your righteousness. So, yung breastplate sa Roman soldier equipment, ano yung pinoprotect ng breastplate? What is the use? Bakit nilalagyan? Tama kayo? The breastplate, the purpose of it is to protect the heart. Now, ano po sabi ni Paul? The breastplate, and he associated it into the spirit of righteousness. So, meaning to say, you have to keep your heart righteous. Hello? Nakakuha po natin. Now, dahil nabanggit ko na po, you have to keep your heart righteous. Now, but the righteousness, the breastplate, hindi siya kakapit on his own. Kailangan niya ng belt to hold the breastplate. So you cannot achieve righteousness if you are not in the truth. Masusundan po natin. Kung wala ka sa katotohanan, hindi mo makukuha ang katuwiran. Kaya nga, the truth is, in Jesus you are righteous. The truth is, in Jesus you are holy. The truth is, in Jesus you are forgiven. Amen? So, those things are the truth. Pero kung wala kang alam sa katotohanan, then you cannot believe that in your heart you are righteous. Kaya ang gagamitin ng kaaway sa iyo, you are not righteous, you are still a sinner, God hates you still, pero because you know the truth, na nung in-accept mo si Jesus, you have received a package deal. Amen. Hello? Amen? Not only He have forgiven your sins, but He also given His righteousness to you. And that is the truth. Amen. Kaya yung breastplate, number 1 is the breastplate. Now we move on. Ano ba po yung kasunod? Ang sabi sa verse 15, then, siyempre, protektado yung breast, yung chest, meron ka ng belt. So, kailangan meron ka rin po sa paa na sapatos. Kaya sabi, your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Now, meron sapatos. Tuloy po tayong konti pa. Verse 16, sabi ko sa inyo, I will not be dealing it piece by piece. And next is taking the shield of faith. Shield, kalasag ng pananampalataya. The next is, ano po yung kasunod? Verse 17, helmet of salvation. Meron kang helmet. And last is the sword of the Spirit. Meron pa ba akong nakalimutan? Let's check it, verse 18. Meron pa po ba? Wala na ba sa verse 18? Okay, wala na. Let's go back. So, all in all, let's do a rundown. Ano po yung mga binanggit na armor? Belt? Breastplate? Shield, sword, shoes, helmet. You're like something? Ano po? Yung belt na nga po yun. Ano po? So, meron, did I miss something or tama po? Is it correct na anim po sila lahat? Okay, so use your imagination here, mga kapatid. Breastplate, paano po yung breastplate? Lalagyan dito sa harapan. Amen? So, ngayon, hindi po masyadong available na yan kasi in the modern time of warfare, medyo hindi na natin alam kung ano itsura niyan. Sa mga sundalo, naglalagay pa rin sila, ang tawag na nila yung vest. Yung bulletproof vest. Ano po? Pero, it's a little bit different kasi nung panahon ng Roman soldier, yung vest, yun ay dito lang, inilalagay lang yun dito. Okay? So, breastplate, helmet, sword, belt, shoes, ano ba po? Shield. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na kumpleto na yung kasuotan, ano? Sa likod po, wala pong takip. Every armor that God has given are only designed to protect the front. Kaya isa sa mga paborito kong pelikula, yung mga luma, yung mga Romans, mga Gladiator, mga Spartacus.
Ang paborito kong pinapanood dyan eh. Ano po? Kaya pag naglalaban sila at dalawa, ang ginagawa niya sabi, you stand behind my back, let's fight. Back to back yun. Amen? Kaya pagka lumabas sila, kailangan may kapartner ka. Kaya sa buhay dito, hindi pwede wala ka ka-player partner eh. Are you learning something na? Hindi ba pwede solo Kristiyano, mamamatay ka kapatid pag nagsosolo ka? Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo ako kailangan kapatid. Hello? Ito po yan. Back in the days, if you fight alone, there is a big chances you die. Hello? Kaya nga po mahalaga pa rin ang community and church. Because in the church, there's somebody that can pray for you. There's somebody that can watch you. Watching you in a sense na, Brad, parang hindi ata tama yung decision mo. It's not in line with the Word of God. Kailangan natin yun. Na merong nag-check sa atin na hindi tama ata. It's not godly. It's not in line with the Word. Kaya marami pong bumabagsak ng Kristiyano, yung loner. Tagal ka na dyan sa church na ano. Kailangan mo si ganito. Hindi. Hello? Amen. Kung meron man siyang alam na chismis, ay, si ganito, narinig ko, ganun chismis na nga tayong alaman. Hello? Kasi we need somebody to stand with us. Somebody to watch our back. Nakabuhan niyo po yun? Kasi nga po, back in the days, you were not protected at the back. Amen? Wala kang protection saan? Sa likuran. And if ever that you fight alone, you are not expected to run. Dahil mas delikado ang tumakbo, dahil pag nagtatakbo ka, pwede ka ng panangin, lalo kang patay. Hindi mo pwede ka rin shield na lang gano'n. Mamamana pa ka. Sa laki daw, mamamana gano'n ka sa likod. Hello? Amen? Nakukuha niyo po ba yun? Amen? Why? Bakit hindi nilagyan ng Diyos ang protection ng ating likuran? Because God is giving us a message. Ang tunay na Kristiyano hindi tumatakbo sa problema, hinaharap ang problema gamit ang mga kaloob ng Diyos sa Kanya. You know, you don't run away from problem. Amen? Yun ang unang pagkakamali nitong si Elimelech at saka ni Naomi. Merong temporary problem sa Bethlehem, but they run away. Amen? Tinakbuhan nila yung problema. Tinakasan nila yung problema. Sabihin mo sa iyong katabi, ilang problema na ang tinakasan mo. Amen? Kung minsan, dahil nga may problema sa kanyang asawa, ang solusyon na iba, maghahanap ako ng ibang asawa. Hello? Alam nyo, kung ang problema ay ikaw, magpalipat-lipat ka man ng bahay, mananatiling nandun ang problema. Dahil hanggang hindi mo inaayos ang iyong sarili, hindi ka mapapaayos. Di ba naman nakakala ang problema yung church? Kaya nilipat ng church, ayoko doon dahil medyo ako pinatamaan doon, lipat ako ng simbahan, dito ako. Kaya naman pala sa tinatamaan dahil may katotohanan naman, kaya lumipat sa church, doon ko naayos pa. Tapos habang siya nagtatagal, gano'n na ulit, natatamaan na ulit yung kanyang problema, lilipat ulit. Kahit saan ka lumipat, amen? If God is about to change you, He will hunt you. Amen? Kahit saan ka mapunta, kung gusto kang baguhin ng Diyos, hahantingin ka ng Diyos. Kaya para matapos na ang katatakbo, harapin mo na ang problema. Sabihin mo sa iyong katabi, pagod ka na bang tumakbo? Amen? Huwag mo nang takasan, harapin mo. Si Joe, ngayon na naman. Amen? So, haharapin mo ang problema, hindi ito tinatakbuhan. Amen? Paalala naman po, your back is not protected. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, ang iyong likuran ay walang proteksyon.
Kaya sabihin mo, ang tunay na Kristiyano ay hindi atambang-atakbo. Ang tunay na Kristiyano ay nananatiling hinaharap ang problema. Dahil huwag niyo kalilimutan, don't run because you're not facing your problem alone. Remember, God said, I will never leave you. I will never forsake you. Amen? Huwag niyo po yan kalilimutan. May pangako sa atin ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya hinaharap mo ang problema. May problema kang malaki, bayarin. Harapin mo, wag mong taguan. Sabihin mo, magbabayad ka, hindi pa nga lamang ngayon. Hello? Amen? Huwag mo pong tinataguan. Harapin mo, kung may problema ka sa katawan, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, kasalanan mo ito, kaya ako may sakit. Yun lang naman minsan hinihintay ng Diyos eh. Minsan kasi, dami mo pang arte. Panginoon, pagalingin mo po. Pero Panginoon, alam mo, hinihintay sa'yo minsan ng Diyos. Aminin mo na natutunan ka. Amen. Alam mo, Panginoon, kaya ako ngayon may sakit sa ganito, sakit natutunan ko dito, inabuso ko eh. Pinabayaan ko ang aking sarili na lunurin sa alak. Kung ito, may sakit ako ngayon, hindi ko na itatago. I will face it as a man, Lord, forgive me. Amen? Minsan yun na solusyon sa healing eh. Pagpakatotoo ka, aminin mo yung pagkakamali. Yung iba kasi may sakit na nga, hindi na makatayo, ayaw pa umamin, nagkamali. Sabihin mo, Panginoon, talaga mahinginom ako eh, patawarin mo po ako, talaga hindi ko nasunod ang laws of the body. Hello? Iba kasi, Lord, ayaw magsabi ng totoo sa Diyos. Ayaw magpakaayos sa Diyos. Kaya tumatagal. Hello? Amen? Kasi nga po, hindi natin pwedeng takbuhan. Kaya si Naomi, si Elimelech, tumakbo po yan. Umalis yan sa kanilang lugar dahil may pansamantalang problema. Alam niyo, pag binabasa ko yung istorya pabalik-balik, what if Naomi and Elimelech did stay? Amen? Kung sila nag-stay, well, siyempre, sasabihin natin, di wala si Ruth, yes, I know. Pero hindi po niya masasabi doon sa bandang huli, nitong chapter 1, di mo mismo sa bibig ni Naomi, pero mo sabi niya, the Lord gave and the Lord take it away. Pinagbintangan pa niya ang Diyos na dahilan ng problema niya sa Moab. Di mo ba? Sabi niya, pinadala ko ng Diyos doon na maganda, pinabalik ako na wala. Di ka naman pinadala ng Diyos eh. Amen? If you go back the story, they go to Moab on their own without God saying, go to Moab. Amen? Tapos ngayon, ano sabi niya? May yabang pa sinod, sabi si Naomi. Sabi, di ba ito si Naomi? Sabi, don't call me Naomi, call me Mara. Hello? Doon lumalabas na kaya siya nagkaganong arte, bitter na pala. Amen? Meron na pala siyang bitterness. Meron na siyang sama ng loob sa nangyayari sa kanyang buhay. And the sad part is, his bitterness is not against a person, but her bitterness is against God. Amen? Di ba kasama sa mamaloob nito sa tao eh? May aayos yun, pero ang problema, masama loob niya, hindi sa tao. Kanino siya sumasama loob? Sa Diyos. Na parang pinalalabas na ang Diyos siya'y pinarusahan, siya'y pinabayaan. But God does not do that. Hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Siya ang lumayo sa Diyos. Nasa maganda na siyang lugar. Bethlehem, a fertile land. Bethlehem, Judah, a land of praise. Kaya kung meron ng problema, it's only but temporary. Eh, kita mo, nung napalantaan niya maganda na nangyayari, bumalik din. Hello? Amen? Sinabi ba sa kanya ng Diyos na bumalik ka na ng Bethlehem? No, if you read the whole story. Kaya bumalik ng Bethlehem si Naomi, nabalitaan niya. Di ba ganun din ang dahilan kung ba't siya pupunta ng Moab? Nabalitaan din niya na maganda sa Moab. But God never told them to move. Kaya nga po sa problema nito, one thing that we can learn as well, kapag meron kang problema, gaano man ito mahigpit, gaano man kalaki, but if God doesn't tell you to move, don't move. Amen? Kung walang sinasabi sa iyo ang Diyos, manatili ka lang, hold your peace. Amen? Dahil sabi nga rin ng Biblia, what we need to do is this, be still
and know that He is God. Amen? So sa panahon na hindi mo maintindihan kung paano mo aayusin, yung panahon na hindi mo maintindihan, yung panahon ng pananahimik at pagsusuko sa Diyos, I give up, I surrender, it's up to you, God. At pagka binigay mo sa Diyos ang iyong problema, you watch God move. Because when you give God your problem, God will always make sure that He will get the glory when He fixes you. Tiyakin ng Diyos na pag inayos ka niya, sa Kanya lahat mapupunta ang kalwalhatian at pag-ibig. Amen? Ako natin. Kaya magtiwala ka sa Diyos. Manahimik ka lamang, hindi mo maintindihan. That's good. Manahimik ka at magtiwala sa Diyos because God is doing something behind the scene. All we need to do is trust Him. Sabi ni John Gray, there are times that when we have problems, this thing doesn't work. But when this thing doesn't work, this will always work. Ano ibig sabihin? May mga panahon na sa problema, ginagawa natin ng paraan. Pero may panahon na hindi na kaya gawa ng paraan. Pero ang pagtataas ng kamay at pagpupuli, laging makagagawa ito ng paraan. Hello? Amen? So there are times that this thing, tandaan natin, these things doesn't work. But this will always work. Praise God. Surrender to God. Because when you raise your hands, God will always work. Amen? May nakuha po ba tayo? Amen. Sabihin nga natin, sometimes these things, sometimes these things doesn't work. But this will always work. Amen? Sana maalala niyo po yun. Na kung may panahon na ginagawa mo na ang lahat, wala pa rin nangyayari. Bigla mong sabihin, sabi ng Diyos sa iyo, anak, leave your hands. Leave it up and give it to me. Amen? Ibigay mo na yan sa akin. And watch God moves. Tayo po manalangin. Hallelujah! Glory to God. Hindi tayo makaalis-alis kayo. There's so many things that we can learn. Amen? Let's all stand up. Tayo po ay magpuling. Magpasalamat sa Diyos sa napakagandang hapon ito. Let's praise God. Sige nga po, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. May problema ka. Sabi mo, Lord, I'm praising you. I'm lifting up my hands. Wala na po talaga akong magagawa. But I know you can do something, Panginoon. Kaya tinataas mo ang aking mga kamay as a sign of surrender. As a sign that I'm saying, I give it up to you. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang makapangyarihan Diyos, salamat po sa mga mensahe, sa mga salita na itong pinahintulutan ng aming mga pakinggan. Salamat po at binigyan mo kami ng mga kapahayagan na gaya nito na magiging aming gamit gabay sa aming buhay. Palain mo nga po yung mga anak na nakahanda na kaniman ng iyong salita. Salamat po mga sa pangalan ni Jesus and everybody say Amen. Maraming po natin ang Panginoon.